Magandang hapon, nandito pa rin tayo ngayon sa Gasan Marinduque. At syempre, matutunghayan natin ang prosesyon dito ngayong Miyerkules Santo. So, ayun mga ka-updates, malapit na nating makita yung prosesyon dito sa Gasan Marinduque. Syempre, ito yung pinakaabangan din ng mga taga-Gasan, yung pag-ikot ng mga santo. Ngayong Miyerkules Santo, ang unang magpuprosesyon ay ang mga Roman Catholic at araw ng Huwebes naman ay ang mga Aglipay or Iglesia Filipina Independiente at Biyernes Santo naman ay magkasama na ang Roman Catholic at IFI or Aglipay. Atin ang natutunghayan ang prosesyon dito sa Gasan Marinduque. Parine sa Gasan, panata, kultura at tradisyon nasa puso ng Gasenyo. Santa Maria, gawa si panalangin ng mga kasalanan ng mga namamatay ng Maria, nagpapalaglasya, ang Panginoon sa iyo. Ang pinagpala sa babae lahat, Kaya naman mga ka-updates, first time natin makakita at mapanood ng malapitan ang mga naglalakihang imahe o ribulto ng mga santo dito. Kaya naman, sinulit na nating makuna ng mga ito ng malapitan. Noon nga ay sa mga balita ko lamang napapanood ang mga ganito kagarbong pagdiriwang ng Semana Santa na ngayon ay talagang namangha ako sa mga deboto at namamanata dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala dahil personal at aktwal kong nasisilayan ang lahat ng mga ito. Alam nyo ba mga ka-updates? Lahat sila ay talagang buong puso ang pakikiisa para ipagdiwang ang Semana Santa. Isa ngang mataimtim na prosesyon at pagninilay-nilay sa ating mahal na Panginoong Jesus. Alam nyo ba mga ka-updates, isa ito sa mga hindi ko makakalimutang karanasan dito sa Gasan Marinduque dahil talaga namang marami ang nakiisa at dumalo sa prosesyong ito. Kaya naman mga ka-updates, isa na naman ito sa ating vlog collection and memories dito sa Gasan Marinduque. Ayan mga ka-updates, kitang-kita nyo naman na ang lalaki ng mga imahe ng santo dito na ngayon ko lang nasilayan ng personal as in hindi ako makapaniwala na ganito pala dito na napaka-relihiyoso ng mga Gasenyo. Taon-taon nilang ipinagdiriwang dito ang prosesyon na kung saan pinaghahandaan nila ang mga imahe na maging presentable at makulay ang mga ito. Kitang-kita niyo naman na talagang angkop ang mga disenyo sa mga imahe o santo at sadyang ang mga ito ay may iba't ibang kulay na ilaw para sa gabi ay lalo pang maging makulay at mas maganda tignan. Siyempre, hindi lang natin ito dapat tignan kundi sinasabayan rin natin ng mataimtim na panalangin. Lahat ng imahe na inyong makikita dito ay may iba't ibang kwento, may iba't ibang kasaysayan at iba't ibang partisipasyon mula sa mamamayan ng Gasan. Kaya naman mga ka-updates, maayos, mapayapa ang pagdiriwang nila dito tuwing Semana Santa. Kaya naman sa mga nagbabalak pumunta dito, isa na ako sa magpapatunay na magiging sulit ang iyong karanasan dahil sa mga ganitong okasyon na kanilang ipinagdiriwang. Isang makahulugan ang araw na ito, hindi lang dito sa bayan ng Gasan, kundi sa buong mundo na ipinagdiriwang ang Semana Santa. Ang panahon at araw ng pagpapasakit ng ating mahal na Hesukristo para tubusin ang ating mga kasalanan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, kaya ginugunita natin ito taon-taon.
ang pag-alala sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoong. Ginawa niya ito upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Isa lamang yan sa mga hindi natin makakalimutan upang balikan ang buhay ni Jesus. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at lubos na pagmamahal, siya ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Iba't iba man ang pananaw natin sa buhay, lalo na pagdating sa pananampalataya. Iisa pa rin ang ating kinikilalang Panginoon, ang ating mahal na Hesukristo, na siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang inyong napapanood ay aktwal nating nakunan dito sa bayan ng Gasan. Magkaiba man ng relihiyon pero tayo ay pinagbuklod upang gunitain ang ginawa ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan at patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya naman sa mga manonood natin, ito ay buong puso nating inihahandog para sa inyong lahat na ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo at ang kaligtasan ng bawat isa ay ang patuloy na maranasan. At sa pagtatapos nga ng video ito ay mag-iiwan lamang ako ng isa sa mga paborito kong verse na mula sa Bible. Ito ay mula sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman mga ka-updates, maraming salamat sa inyong panunood sa video ito. Hanggang sa muli.